back to my channel for today's video. Nakikita niyo meron tayong ulam here dahil nagluto ko ng sinigang na manok. Dahil it's rainy day, it's rainy season, we deserve sabaw. Yeah. So ngayon kasama natin si Impact ang Aye. Si Aye lang muna yung kasama namin. Kasi yung toxic, umuwi. Si Dar lalo paypay. Si Madam is sleep siya. So ngayon, kakain kami, magmumukbang kami. Actually, datang food natin dito is chicken curry. Pero ginutom ako ng totoo kagabi, so hindi ko na vlog. So ngayon, nagluto ko ngayon ng sinigang para mag-vlog natin. And then, magkwentuhan lang kami ni Aye about sa mga struggle, regrets, and sa mga nangyari sa aming mga past months and mga problems na kinaharap namin habang kumakain tayo ng masarap na lunch. So, dapat habang nanonood kayo, sasabayin hindi kami kumain. Parang naka-video call lang tayo. Pero ay disclaimer guys, naka-basmati rice ako. Baka sabihin, namin kanin yung ano ba? Pakita mo. Yes, ito, naka-basmati rice ako. Ayun si Madam! So, niluto, sinahin niya pa yan na pagkakatagal-tagal. So, ayun yung bigay sa kanya ni Mami Claude. So, ay, Mami Claude. So, magkakamay lang ako kasi gusto ko din magkamay. Bakit? Paning sabaw? Wala, okay na. So, kakain tayo. Sobrang lapot ng sabaw. Hindi ko siya in-expect. At perfect yung pagkakaluto niya ang asin. Yung betong asin. Ang sarap. Gusto ko maasin. Ayoko ng sinigang na hindi maasin. Yung parang binanlawan ng sandok yung sabaw. Ako gusto ko yung ganti. Nakikita ko yung kulay orange ng sabaw. Actually, nagmantika siya sa pagpapakulo. Madam, kain na. Dito ka, Madam. Magay ka naman sa vlog ko, Madam. Hello. Hey everyone. Ba't parang sama ng tingin ko? Okay, nakasaktan niya. Naganyan ako nung nagilaw ko, parang gusto ko tang suntokin. So, huwag kayo magpakain ng ano dito. Hindi, Madam, may na ako yan. Paano na naman yan? Langaw. Bawat na naman yan ng tabon. Saan ba? Dito. Alam niyo na guys, hindi lang si Darla tinatalakan na equal si Madam. Kasi Aye na talakan. So anyway, habang kumakain tayo, naisip ko kasi kami nila Madam, actually kaming mga Impacta, madami kami mga problems na mga kinaharap for the past month. Magaling lang kami, kaya may inside joke kami na pagalingan ngumiti. Kasi iba-iba kami ng struggle. So, ngayon, paano mo hinaharap ang araw-araw ng may ngiti? Saka kumukuha ng lakas ng loob ngumiti araw-araw na punong-puno tayo ng problema. Ako siguro wala kasing choice. Parang wala akong parang kahit nagmakmak pa, wala. Ito yung nangyayari sa'yo. Diba? Kasi ako especially, ano sa'yo? Kahit isimangot mo yung mukha mo hanggang lupa, walang magbabago. Diba yung problema ka pa rin? So, kailangan enjoy life. Magpasaya tayo ng tao. Wow! Komedante! Actually kasi last month, di ba nga nang dito pa ina-announce na lilipat na kami, wala na yung bahay. Isa yun sa mga pinaka-main problem namin. Kasi, ay ako pala, bakit nila? Main problem ko na paano ba ito gagawin, paano ba ito mangyayari, paano ko magagawa ito lahat. Siyempre, ang daming steps. Pero ngayon na nakikita ko na tapos na, parang, oo, kasi wala na akong iisipin ko na lang yung monthly namin. And then with the help of girls, super thankful ako kay Aye, kay Madam, and kay Jobel sa pag-help sa paglilipat namin. Especially si Madam Ivan, sobrang okay ng pagbubuhat niya doon, nakakala niya lalaki talaga siya. Simula first day hanggang second day sa paglilinis, nandun sila si Aye din, bongga din yung pag-general cleaning nila doon. Sabi nga ni Emma, alam mo ba? Nawala lahat ng impact ako kay Madam kasi nakita ko kung gano'n siya naglipat noon. Sabi ko talaga, ayun, na-appreciate ko si Madam kanina. Kasi ang OA talaga ng paglilipat niya, guys. Andun siya sa may kabilang bahay para siya yung magbabalat ng gamit sa kotse. Siya lang mag-isa. Atake niya siya, binayaran ng isa. Atake niya doon kasama siya sa titira sa bahay. So na-appreciate ko yung mga girls kasi nung una yun talaga yung ko, hindi mo paano malalagpasan lahat. Pero ayan, unti-unti na siya na-overcome na nalagyan ng solution and hopefully hindi na makulit yung mistakes na nangyari sa akin before. So lesson learned talaga siya. Ikaw naman na ito.
Para makakaano ako. Ako parang well, actually, ang pinakahuling parang stress ko lang kasi ay kasi diba ang tagal wala na kasi wala kami contact, kasi wala akong cellphone, hindi ako makapag-update sa kanya, hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanya, si PRG wala din cellphone, alam mo yun, tapos parang ayun yung parang stress ko na ano bang nangyayari dito kay Archie. And then nung umuwi siya, oo nga, siya ba yung kagabi nagsabi, kaya kuya kailan ka uwi sa bahay, siya ba yun? Nung umuwi siya, parang ang bongga, parang nabunutan ako ng tinig sa lalamunan kasi alam mo ba, grabe pinagdaanan ni Archie. Oo nga, nasa Bicol siya. Nagtrabaho siya doon, tapos yung pinagtrabahuan niya parang 17,000 ata na dekwat. Oo nga, nakwento mo. Sa bus, tapos yun, parang kung saan siya natutulog, yun yung isipin ko taga, yun yung stress mo na ano bang nangyayari, nagkasabay-sabay, tapos di ba nung una pa nung nakuha yung pera sa bahay sa kainin na wala, nanakaw. Baka masyado kasi nga si Archie, trust, masyado matiwala sa mga tao. Tapos yun, nung dumating siya, sobrang thankful talaga ako. Nabunutan ako ng tinig. Kasi nga wala kang communication. Pero bukod pa dyan sa mga problem na ganyan guys, meron pa kami mga hidden problems na hindi na namin pwedeng i-share. Ano na? Financial. Financial. Labor. Kayo lang yun. Sa financial, tas mga monthly, bineso. So madami pa. Kaya thank you so much for supporting us guys. Pagka naman, may mga pinagsisisihan ka ba na ginawa mo? Mostly naman sa ganyan, syempre yung sa bahay namin talaga. Sana hindi na lang kami nag-renovate, hindi ako nag-ambisyon na magpaganda ng bahay. Kasi nagkasabay-sabay, naubos yung pera ko dahil doon, ay nawala yung bahay, wala na. So, yun yung naging ending namin. Pero, syempre, kung di din nangyayari yun, hindi ko din marirealize yung mga mali ko na gawa for the past months, years. So, ayun, nag-stop din kasi ako sa pagbablog talaga kasi nawalan ako ng drive. Tapos nag-aral pa ako, tapos nag-stop ako ngayon ulit. So, parang nangatake ko, ako nagdidesisyon kung kailan gusto kong gawin sa buhay ko. Ano pa? Wait lang. Bakit kumain? Ay. Bakit mumuya? Wait lang, saan mo? Shop lang sinibang guys kasi wala. Ako. Magkala pa naman yung kalema, ito wala. Shop talaga. Wala pang magic sarap ha, wala pang extender. Pure with love. Sarap. At saka malinis. Nalaman ka kay Darna. Tingnan natin kasi kung magbukas. Doon lang. Doon nagkatalo. Ay, doon nagpantay. Okay lang naman guys, kasi mas mansi naman. No, ayun ba yung talaga, sugar? No. Basta for diabetic siya, tsaka mga nakalagay din siya. Ikaw naman, hindi ka ba na-stress sa mo? Sa find out or in-expect mo na kasi talaga diabetic? In-expect ko na. Actually, yun nga yung isa sa mga pinagsisihan ko naman. Na ngayon lang ako nagpa-check up. Na sana pala, dati pa ako nagpa-check up. Sana nung unang nalaman ko kung yung tinry ko yung glucometer ba yun? Yung pinakauna? Nung sa Vietnam pa, na sana pala yung time na yun, nagpa-check up na ako. Kasi, alam mo yun, parang ang thinking ko kasi noon, alam mo, papacheck up ako paano pag may findings, pero kung hindi kakayanin ang utak ko, mag-iisip ako ng mag-iisip, tapos at the same time wala akong pera, si mama labas-pasok sa ospital, tapos sasabay pa ako, tapos si kuya din, sa ospital. Diabetic pala sa kuya, Armando? Akala ko may sakit lang siya. Kasi, diba, ano din siya, ng ospital din siya. Nandun nga ako noon, nung kami dalawa ni Andre, diba? Yung nasa ospital tayo. Tapos, naisip ko parang ayoko makisabay. Isip ko na lang kasi baka yung gastos ang dala. Tapos ano yung mga nasa utak ko? Na sana pala, hindi ko siya inisip na lang, sana finish ko na lang pala siya dati. Kasi hindi pala siya nakakasira ng utak. Nasakasira ng utak pag lumala? Oo. Parang nagkaroon ako ngayon ng peace of mind. Anong nag-push pala sa'yo magpa-check up? Parang ano yung malimit mo na okay, gagawin mo na ito. Pa-check up ko, nahawat na. At saka kaya Teresa, seryoso, pagkasabi sa akin na Teresa na bukas magpa-check up ka na, sige wala akong upload.
Parang Panibablog mo lang din. Gusto ko mag-upload that time. Sabi ko, sige, magandang content yun. So, kinontent pa ka. Pero ano lang na. Tapos, yun, sabi ko, sige, papacheck up na ako, pupush ko na to. And then, yun, kasi andan ko din nararamdaman mo. Lagi kong iniinda yung dito ko. Sabi ko, saka malala na talaga yung sugar test ko. Tapos, panay-check ako ng sugar, mataas lagi. So, sabi ko, mag-ano na ako, check up na ako. Tapos, akala ko talaga, ma-anxiety ako. Pero anong na-feel mo? Parang peace of mind na alam ko yung gagawin ko, alam ko yung mga gamot, tapos yung kung paano pa ako sabi ng doktor, sobrang kalmado na hindi siya nakakatakot na sabi niya, ang diabetes habang buhay niya, pero nakapag-parol yan, depende yan sa'yo, ganyan, at may gamot naman. So yun, mas may peace of mind ako kasi may gamot ako. So ikaw, willing ka nang magbago talaga ng life? Kasi ayaw mo pang mamatay. At ang daming ayaw pang mamatay. Ang daming may ayaw mamatay. Hashtag wag mo na mamatay. Mahirap talaga kasi pag sakit na yung kalaban mo kasi kailangan mo talaga ng gamot. Actually ako hindi mo sure kung may sakit ako eh. Feel ko sa utak. Maano lang. Madumi lang yung pes na. Pero feel ko wala kang sakit. Bisyosa ka. Kasi alam mo ba, gusto ko na ulit. Kasi may 3 check pa, lab pa ako. Nakailan ka na ngayon? Ano pa lang, about sa sugar pa lang yun, at sa creatinine. Pero kailangan ko pa magpa-x-ray. Parang general check-up ba yan? Kailangan ko pa magpa-lipid, tapos yung isa pa, another HB1C yung bubble beef. Mga kailangan ko na gusto ko na siyang gawin kasi parang nakaka-addict nga siya kasi malalaman mo ano nangyayari sa loob ng katawan mo. Yun nga lang yung gamot. Gastos nga lang. Alam ko man magpa-check up, diba? Fee sa doktor. Ang pinunta namin medyo mahal. Sana ba kayo? Pero mahal. Pero magaling. Tapos, ayun. Mahirap kasi pag wala kang pera tapos nalaman mo yung sakit mo. No? Lalo kang malulungkot. Paano ko siya gagamutin? Walang pera. Parang gano'n. Malulupay. Yun ang lupay-pay literal. Kaya ikaw kahit paano, ano ka pa din, lucky. Kasi may papacheck up, may pambili ka rin paano ng gamot. Ano na, di may maintenance ka na. Isa ka na talagang literal na adulting game. Pero madaming mga diabetic akong narinig na nagme-maintenance sila tapos buti ng tingin kasi umukay na yung sugar. Naging normal. Nasa lifestyle talaga siya. Try mo kayo magbago kahit 6 months lang. Parang gamutan sa TV. Para makita. So yun yung isa sa mga pinag-regresi ako. Sana yung pa-check up na ako. At saka yung pag-aaral. So pala pinuso ko. Yun lang yung mga regrets ko na. Ikaw yung pagbenta ng bahay mo. Regrets? Wala akong choice ha. Paano magiging regrets yun? Regrets na sayang. Nanginayang ako kasi parang drifted for my mom. Pero ayun na. And I'm so happy naman kasi naintindihan ni mama. And hindi niya din naman pina-feel sa akin na nakatanga mo kasi. Wala namang ganun guys. So which is, yun din isa sa mga relief ko. Alam mo ba, nagkikwento si mama sa akin. Sabi niya, gusto ko bago ako mamatay, okay lang ba yung dalawang week na. Nasa ganung level siya. Actually, yun naman talaga kasi gusto niya daw, bago siya mawala, parang stable lang kami dalawang week lang. Alam niyo ba guys, namin yun, formal na napag-usapan namin yung patay-patay, yung pag namatay, ganyan. Formal namin siya napag-usapan. Sabi ko nga, ma, pag umabot ka ng 100 years old, di ba may makukuha kang pera 100k. 100k yun, di ba? Parang yun sa government yun eh. May makuha. Mas mataas? Mababa na. Parang ay, mas pinababa. Parang inahati-hati na ba? May umabot ka na 80 or 90. Hindi lang 100. Hindi, mahirap kang maabot ng 100. Sabi niya, ayun naman daw umabot ng ng 100. Parang okay na daw siya sa mga 90. Pag-desisyon ka sa buhay mo. Ako gusto ko pero mahirap din kasi pag matanda na, mas may hirapan mo sila. Tsaka kanya may pinakain. Pero I'm so lucky kasi healthy si mama. Wala siyang maintenance. Vitamins lang siya. At saka alam mo, Eva, yung sinabi mo na
Kaya ang ganda pakiramdam mo. Kasi parang hindi pinafeel sa'yo ng mama mo. Dati yun yung usapan namin na Emma, kami ng mga kapatid. Kasi dati natatakot talaga si Emma na malaman na wala na yung bahay. Pero si mama nga yung pinakayo kong makaalam. Kasi ang unang nakaalam lang doon, kami ni Ate Suzette dalawa. Kami lang. Kahit si mami, hindi alam ni mami. Kami dalawa lang ni Ate Suzette talaga. Pero syempre, hindi yan. Malalaman kasi yun. Kasi sinabi ko na lang din kay mama. Tapos parang inano niya doon na sabi, basta at hanggat okay kay mama mo at tanggap ng mama mo, then makalisasabi ng mga ibang tao. Kasi may masasabi talaga mga tao. Yun din yung una ko, di ba sabi ko, wala baka mapasya ko dito. Pero it turns out, wala. Parang mas naano ng mga tao na ang bata pa rin siya, pero ganyan na yung struggle niya, ganyan. So mas na-appreciate nila yung mga nagawa ko for the past years sa family ko, which is I'm thankful. Hindi nila nakita yung mali na nagawa ko. Kumbaga naiintindihan. Merong iilan, pero hindi naman na nagmamatter yun. Wala sila dyan. Wala naman sila sa sitwasyon ko. Ang sarap na yun, no? Ako na yung ba? Ang sarap. At saka hindi kasi malansa yung manok talaga, kaya masarap. Yung baboy kasi medyo malansa. So kain-kain lang muna kami, guys. Grabe, no? Parang ang bilis ng panahon na laki mo na. Dati ba kapalaw? Damit kaya ito ni Aiden. Antayin niyo yung pagpapabayad. Kailangan ko kasi mag-grow. Pero paano mo siya nakayanan, Emma? Na parang every month, wala kang ibabayad doon sa bahay, hulog. Saan ako mukha nila sa doon? Inisip ko kayo, paano nasa-survive ni Emma? Kasi hindi lang naman bahay. Meron pang bills, pagkain nila mami. Kasi hindi ka pa pala upload nun. Ano, paano ba? Ano? Paano mo siya na-survive? Anong ginagawa mo? Na-survive ko siya. Actually, hindi ko nga din alam. Kasi syempre may mga days sa 0 days talaga. Pero magugulat ka na lang pagdating ng revenue. Ay, survive ko na naman itong buwan na to. Buhay pa. Buhay pa. Wala pa naman kami sa basura ka. May nakakain pa naman kami. Ang thinking ko kasi, pag may pera si mama, kahit wala akong pera, okay na ako. Kasi sure na akong may pagkain kami sa bahay, may pagkain sila. Kasi kung pagkain ko lang naman sa sarili ko, kaya kong i-provide yun, kaya kong gawa ng paraan. Eh paano kung walang pera si mama, tapos wala din akong pera, paano yung pagkain nilang dalawa ko na lang. And si mama, may pension kasi siya nakukuha sa kay papa tsaka sa kanya. So may nare-receive siya monthly ng sarili niyang pera. So ayun, kaya nung, di ba nung nakaraan wala akong pera, pero may pera si mama, so ayun, nabuhay ako. Kaya ano, hindi pa, kahit pa paano, hindi pa naman ako yung parang buong pay-pay. Oo. Si mama nakakapag-provide pa din naman siya sa yung mga cravings ko ang kape nun, siya bumibili. Kasi wala akong pera. At saka alam niyo mga pag wala akong pera, hindi ako lumalabas. Stay lang sa bahay. Ito naman, ano na yung realization niya? Sa mga popular na nung parang after all of this, gano'n. Realization ko, kailangan mo talaga ng tamang pag-iisip sa mga bagay-bagay. Kasi pag may mali sa tornilyo mo, damay talaga lahat, guys. Kailangan mo ng tamang circle of friends para meron kang mahinga ng mga opinion kung sa mga bagay-bagay kung tama ba yung gagawin mo, tama ba itong decision mo. At the same time, dapat may nagpupush din sa'yo para magawa mo yung best mo. So, tsaka realization ko din, kailangan mo talagang mag-ipon. Yun talagang pinakamahalaga. Kasi, pag wala kang pera, syempre wala ka din ng mga ibang maasahan kundi sarili mo lang din. So, kailangan mo talagang mag-ipon, magtipid kasi hindi natin alam yung pwedeng mangyari bukas, sa susunod na araw. Kaya, as much as possible, pahalagahan ng pera. Talaga. Actually, hindi sa
Tapos pahalagahan mo every single blessing. Maging grateful. And yun. Kaya thankful din kami sa mga period mom. Yes. Sobrang laking help pag may nagsisend sa gift sa YouTube, gano'n, sa TikTok, kahit saan. Sobrang laking help nun. Kaya thank you so much. Tsaka sa panonood pa lang nila ng mga vlogs natin, and sa mga hindi pag-skip ng ads, sobrang laking help na nun sa amin. At sa mga comment, na parang i-uplift ka nila. Sobrang nakakatulong yun guys. As in talaga, pag kunya nagagandaan kayo sa video namin, sobrang nakakaano talaga siya. Nakakaano ng spirit na mag-vlog lalo. Kaya we are all grateful to all of you. So thank you so much mga impacta out there sa panonood ng aming vlog. So maraming salamat. Sana kayong magsawa, panoorin niyo lahat ng vlog namin ni Jobet, Darla, ako, si Madam, and si Aya. So abangan niyo yung mga vlog namin this month kasi lahat kami ay lalaban. Dahil parang back to zero na kasi. Back to zero kasi parang nasa bagong pagalingan ng utak ulit. Parang nasa digmaan naman ito. Pero ayan, hopefully ma-survive namin ulit itong July with full of blessing and financially stable. Yeah. Para paldo-paldo tayo sa August. Mabayaran lahat ng mga utang. Correct! Mga bills. Mga loan. So ayun guys, thank you so much. I hope na-enjoy niyo yung aming kwentuhan ni Aya habang kumakain ng aming lunch. And hopefully may natutunan kayo sa video na to. And sana natuwa din kayo sa At amin. super raw lang ng video. Parang kwentuhan lang, parang kaibigan nila tayo pero nasa screen. At ang dami may gusto ng ganito. Na parang actually, ganito din pinapanood ko pag kumakain ako. Yung mga talaga? podcast, yung mga kwentuhan. Kasi syempre parang kailangan mo din ng comfort na makaka-relate ka sa mga tao yun. Kaya hindi ba gusto din ng podcast. So, I hope na na-enjoy nyo. And comment down below kung ano pang gusto nyo yung topic na pwede namin pag-usapan pag nagganto kami uli sa next vlog. So, i-comment nyo sa baba yung mga topic na gusto nyo pag-usapan namin. Dapat food ka sa'yo, pagkain tapos ano. Comment nyo din kung anong food lang maganda. Hashtag tapos magpaluto na din. So, ayun, thank you so much kay Aya sa pagsama sa vlog ko today. And ayan, abangan niyo yung mga vlog namin. So, dito ka na-end yung vlog ko guys. Thank you so much for watching.